pagka nakakita sila ng bahay, talagang pinag-aasahan nila. Wala akong pakiramdam kung hindi yapdi. Dugo. Hinahanap ko ang aking katarungan. Ang mga karanasang ito'y nag-iwan ng malaking bitak sa kanilang buhay. Ngunit ni minsan, di inamin ng bansang Hapon ang kanilang kasalanan. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa mismong bansang nagpasakit sa kanila noon, nagkaroon ng International Tribunal o hukuman na didinig sa kanilang mga kaso. Sa ngalan ng katarungan, hanggang sa kanilang hukay, kanilang ipaglalaban. Ngayong gabi, dinggin natin ang kanilang mga istorya ng paghihirap, pagtalikod ng kanilang mga pamilya, at hinagpis ng kanilang mga puso. Ako po si Cheche Lazaro at ito ang Eyewitness. Pasado 2:00 ng hapon nang magkita-kita kami ng 10 Malaya lolas sa airport. First time nga ng karamihan na makapunta sa Japan. Ang iba'y kinakabahan. Ang iba na may excited. Thank you for flying with Japan Airlines. Have a nice flight, ma'am. Thank you. Have a nice flight. Dito po kayo, Lola. Kaya ako. Nasa gigs na ba? 43 minutes. Halatang hindi pa sanay bumiyahe itong mga lola. Ayaw. Maxima de la Cruz po. Mag-aalas 8 na ng gabi nang marating namin ang Narita Airport sa Tokyo. Mas masarap daw at sakay sa aeroplano kesa sa FX. Sobrang lamig dito, talo pa ang Baguio, at kakaiba rin ang itsura ng Tokyo Airport. Namangha agad ang mga lola sa mga high-tech na kagamitan dito. Malayong malayo sa Pilipinas. We are about to arrive. Please take all belongings with you. Ipinagtapat ng ilan sa kanila na sana'y kasama pa sa makasaysayang biyahe na ito si Lola Rosa, ang matapang na Pilipinang unang naglantad ng kanyang pagiging comfort woman na inabuso ng Japanese Imperial Army. Taong 1992, nang unang magsalita sa kauna-unahang pagkakataon si Lola Rosa Henson ukol sa kanyang naranasan. Ito'y isang sikreto na kay tagal niyang ibinaon sa limot. Isang araw, binibigkis ko yung kahoy ko. May 2 hapon na dumating na sundalo na pinag-iilahan nila ako. Wag po, sabi ko. May dumating naman nung na isang parang opisyal kasi may sable. Pinagsasampalo niya yung 2 hapon. Tapos ako ang kinuha niya. Kala ko ililigtas niya ako, yung pala siya unang nag-rape sa akin. Tapos binigay niya ako doon sa 2 hapon uli. Nirape din ako. Kasi noon wala pa akong monthly period. Ang sakit-sakit unang nangyari sa akin. Hindi ako makatayo. Hindi niya una ko. Nakatakas din si Lola Rosa, ngunit muli siyang nabihag ng mga Hapon sa Angeles City, Pampanga. Doon naabutan ko, meron na kaming kwartong nakahanda. Isa-isa. Tapos ganun ang gano'n. Mula 12 hapon hanggang 20, kumisan palampas pa araw-araw nakapila sa amin. Kumisan minsan nga inahalay ako nung hapon eh. Sinumpong ako ng malaria, akala nagluluko ko eh. Binatukan pa ako sa ulo. Ewan ko kung ano yun. Ang sakit-sakit. Nalaglag ako sa papag. Ang
pagbunyag ni Lola Rosa ay naging daan para maglakas loob ang ilang daang pang Filipino comfort women. Dinala ng mga lola ang kanilang protesta sa mga kalsada at sa embahada ng bansang Hapon. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin pinananagutan ng kanilang pamahalaan ang pangyayari. Di na nasilayan ng ibang mga lola ang minimithi nilang katarungan. Ang iba sa kanila'y namayapa na. Isa na rito si Lola Rosa. Wala na si Lola Rosa, pero buhay pa rin ang kanyang ipinaglaban. Narito sina Lola Simang, Lola Belen, Lola Masing at iba pang mga lola sa Tokyo, Japan upang tumestigo sa kauna-unahang hukuman laban sa kalapastangan ng ginawa ng mga sundalong Hapon. 9 na bansa sa buong mundo ang nagsama-sama para sa tribunal. Ang Pilipinas, North at South Korea, China, Taiwan, Indonesia, East Timor, Netherlands at pati na rin ang bansang Hapon. Bawat isa ay may kanya-kanyang taga-usig at mga testigo. Ang tribunal ay tatanggap ng ebidensya mula sa iba't ibang bansa na mga krimen ng militar na Hapon laban sa kababaihan noong panahon ng giyera. Layunin din nito na panagutan ng mga may sala ang ganitong uri ng karahasan upang hindi na ito maulit muli. Si Inday Sahor ang Pangulo ng Asian Center for Women's Human Rights o ASENT. Matagal na niyang ipinaglalaban ang karapatan ng mga lola. Siya ay isa sa mga conveners ng hukuman. So anong specific crime ang tatalakayin dito sa tribunal na to? Ang specific crime is the crime of sexual violence o yung ginawa sa makarahasan na ginawa sa kababaihan noong panahon ng giyera. Yun ang pinakatutok. At yun din yung bakit unique yung Tokyo Tribunal. Kasi very specific siya na focus sa sexual violence and sexual slavery na ginawa sa kababaihan noong panahon ng giyera 55 years ago. Maganda. Nung araw ng pagbubukas ng tribunal, pinuntahan namin ang mga lola sa kani-kanilang mga kwarto. Naghanda na sila para sa opening ceremony ng tribunal. Suot-suot ang kanilang opisyal na damit. Ito ang opisyal na pagbubukas ng Women's International War Crimes Tribunal kung saan ang lahat ng mga tinatawag na comfort women na naging biktima ng World War II ay magtitipon-tipon. This tribunal will not deface truth. 2000년 국제법정 국제시행위원회에 Dito pinakilala ang husgado, prosekusyon at iba pang miyembro ng hukuman. Well, I expect that we will dispense justice. We will listen to the evidence, we will listen to the arguments of the parties, and we will issue a summary of findings. As you know, we have notified Japan, served notice on Japan, because I was hoping that the government of Japan would appear and state its position. It has not done so, and that is unfortunate. Well, one thing we want to do is situate the facts of this case, in the case of sexual slavery, in its proper historical and legal framework. That means we'll be back in 1945, applying the law of 1945 to the crimes that occurred in 1945, and I think we will prevail. Nag-alay pa ng bulaklak ang mga lola mula sa iba't ibang bansa para sa mga yumao ng comfort women. Isa rito ay si Lola Rosa. We will overcome today. Oh, deep in our heart, we must believe. Ito pa lang ang simula ng kanilang paghahanap ng katarungan. We are
ari-arian, pinangay, sinunog. Aminin nila. Katarungan sa akin. Aminin nila tapos isa libro na kung sa kanilang bansa mangyari yan. Anong mangyayari sa buhay nila? Hindi ba gagawa rin sila na katulad ng ginagawa namin? Nakapagpahinga na ng maayos ang mga lola matapos ang opening ceremony. Yun po yung anak ni Lola During. Espesyal nga para sa kanila ang araw na ito. Ngayon bibisita ang kaibigan at kamag-anak ng ilang lola na nagtatrabaho sa Japan. Pero di madali para sa kanila ang pagkikitang ito dahil noon lang din nila ipinagtapat sa mga kamag-anak na dati silang mga comfort women. Ayos mo. Daijoubu. Shinpai nai, daijoubu. Wag naman to. Maswag na nilihan mo mo nagtatalepon mo yan. Nananawagan mo. Na! Kamusta kayo? Yes, ikaw, Talaga ka naon, mamatay na rin ako, hindi na rin ako makakapisa. Siguro kung makikita ko. Pero ngayon ko nga. Hindi man ako nagkakapisa sa kanya. So magkikitabaho kayo dito? Halos 50 taon nila ito inilihim sa kanila. Sa takot na itatwa, ikahiya, o pagtawanan ng mga tao. Pero sa aming nakita, mas minahal pa sila ng kanilang mga kamag-anak. Ano naging reaction nyo nung nalaman nyo kung ano nangyari sa kapatid nyo? Ginahasa siya nung panahon ng hapon? Siyempre, nakakaano naman yun. Siyempre, kapatid ko. Kung ako tao nun, baka makapati ako ng tao nun. Dito namin sila malapitang nakilala. Nakikita makambal ng damre. Oo. Ay manugang na. Si Lola Simang, na tubong mapaniki sa Candaba, Pampanga, ay isa sa mga pinagpasasaan ng mga sundalong Hapon. Kasama niya ang kanyang ina nung sila'y pinagsamantalahan. Siya ay 15 taong gulang pa lamang. Hindi na niya mabilang kung ilan ang gumamit sa kanya. Ngayon, nagusto kami na po, inakay kami dalawang mag-inang ganyan. Magkabilang kamay, At saka kami, kinalit sa bahay ng Lola Insak sa pangalawang palapag. Ikinulong kami. Hindi na kami pinawalan. 3 buwan yun. Kayong mag-ina? Oo, kami mag-ina. Iyakan ko na iyakan. Pagka naman inakma sa amin yung sable at saka yung beneta, di pipikit na lang kami. Hindi na kami kikibaw. Pagka doon hindi kami gabay nakahiyaw, tutusukin daw kami rito. At saka puputulin dahil liig namin. Hindi na kami kikibaw. Ganyan lakas namin. Pagkagabi kami pinaghihiwalay ng ganyan, tsaka kami ginagahasa. Pinaghihiwalay kayo ng nanay mo? Anong ginawa mo? 15 years old na nun? Pagka kami pahihigain, pagka kami pahihiga na ayoko, nagmamakaawa ako. Hindi siyempre, ibubuwal ka, at saka pagka hindi ka pumayag, puputulin dahil liig namin. Hindi siyempre, ganyan na lang kami, paano gagawin namin? Wala ko kayo magagawa. Tanda lang kami mga galit. Ano ho sistema na ginagawa nila? Kunyari, ito yung kwarto. Basta pumapasok lang ho sila isa-isa o? Pumapasok sila isa-isa. Aha. Pagkatapos o pagkalabas, mabilisan ang pasukan o? Mabilisan. Ano oras ang natatapos yung paggagahasa sa inyo? Basta magdamag na yan. Pinagsasamantalahan kami mag-ina. Hindi ko kayang ipagtapat dahil mahal ko rin siya. Si Lola Belen ay kababayan ni Lola Simang sa Mapaniki. Siya rin naging biktima ng sunod-sunod na panggagahasa ng mga Hapon. Siya nooy 13 taong gulang pa lamang. Wala akong pakiramdam kung hindi yapdi. Dugo. Dugo ang nakikita ko sa aking katawan. Nung malayo na ako, nandun na ako sa gitna, nakakita ako ng konting tubig. Nakita ko yung tubig, hinugasan ko itong ang ganito ko. Ang pagtingin nyo ba po sa sarili nyo, ang sarili, Lola, para ba kayong madumi? Para bang masakit. Para bang hindi ko gustong makikita yung mga lalaki. Dahil hindi ba lalaki rin ang Hapon? Para bang, ewan ko, para akong
Hindi ko alam. Para bang nangangapdi pa ang katawan ko. Ang masakit pa rito, pati ang mga kapatid niya ay nabiktima rin. Matapos ng giyera ay nakapag-asawa si Lola Belen at nagkaroon ng 2 anak. Ngunit hindi niya ipinagtapat sa asawa ang kanyang karanasan. Sa kalaunan ay nalaman din ito sa ibang tao. Nung nabalitaan niya yun, naglalasing. Pagpanik niya, sabi niya, mabuti pa raw tirang aso, hindi na lang tirang tao. Hindi ba masakit yun? Hindi sinabi sa akin yun, parinig lang. Sa mga inaalaga yung 2 kong anak. Sabi niya, mabuti pa kang tirang aso, hindi na lang tirang tao. And hindi ako kumikibo. Sa loob-loob ko lang. Ito na ang kinatatakutan ko sa buhay ko. Hindi na sila halos nagkibo ang mag-asawa. Nagsama ng wala ng pagmamahalan. Namatay ang kanyang asawa na may sama ng loob sa kanya. Ang pinuntaan ko dito, maski na minsan lang kami mamatay. Maski minsan lang ako mamatay, talagang katarungan hanggang oras ng kamatayan ko, katarungan ang hanapin ko. Balo kayo, hindi kayo malalamigan yan. Ito, dala. Yan, kukunin na naman natin kami na Ganito rin ang kapalarang sinapit ng iba pang mga lola na taga-Mapaniki na walang awang pinagpasasaan ng mga sundalong Hapon sa bahay na pula. Ito ang tinutukoy nilang bahay na pula sa San Ildefonso, Bulacan na nakatayo pa rin pagkalipas ng 50 taon. 3 kilometro ang layo nito sa Mapaniki. Lumda mo na makabuklat yata sila dura. Tayo liwag pagkakang susi. Ano ho itong lugar na to, Lord? Nung nadatnan niyo ho, ano ho itong lugar na to? Lola, dito ho kayo. Kumare. Ano ho yung lugar na to? Nung nadatnan niyo noon, ano ho nakita niyo dito? Marami pong kwan dyan ang mga Hapon. Maraming yung tent. Dito ho, punong-puno. Saan ho? Pagtuturo niyo ho? Diyan po sa magilid-gilid na yan. Aha. Nang magpunta kami rito, ipinakita sa amin ni Lola Belen at Lola Simang ang lugar kung saan sila pinilahan ng mga sundalong Hapon. Dito sila kinaladkad at binaboy. Pinatanda-tanda ako buhat ng maliit. Itong dito ako. Dito. Tanda ako pa yan. Yan, alis din na mabuksan. Noong ako'y pangalawang punta ko rito, ginaganyan-ganyan ko yan. Para akong tanga. Yan. Tanda-tanda ko itong agdang ito. Nung ako'y pinasok, tanda-tanda ko dito ako dinala. Diyan mo kayo pinasok sa... Yan. Bawat takbang ko, bawat lakad ko, maski bata pa lang ako, walang pinag-aralan. Tinitingnan ko yan, hawak-hawak ako ng 2 Hapon. Ito, tanda-tanda ko ito. Pinto, dito. Pag nilabas ko doon, meron akong nakitang tubig. Hinugasan ko yung dugo. Masakit ang mga suso. Saka ipo, saka halik. Hindi ko alam kung magpapakamatay. O hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala na akong nalalaman. Pagdating ko sa amin... Mabigat sa pakiramdam habang tinitingnan ang kalakhan nito. Pawang ang mga dingding, bintana, hagdan at pintuan ang piping saksi sa iyak ng mga babaeng ginawang parausan. Sinusunog na yan. Nung kami paghatiri sa bahay na pula. Nung pumutok, nagdapaan lang sila dyan. Natakbo na ng mga lahat ng mga... Karamihan nun at nakadapa sa pala. Yung mga babae. Ipinakita rin sa akin ang bukid kung saan sila dinampot at unang hinalay.
Oo, sinabi niya kung papatayin ng tatay niya, damay na siya. Ang eskwelahan kung saan daang-daang kalalakihan ang sabay-sabay at walang awang binuga ng mga sundalong Hapon sa Mapaniki. Madalawa yun. Lola, pengi pa isa. Iisa lamang ang nagbibigkis sa mga lolang ito. Lahat sila ay survivor ng comfort station. Wow, si Nona. Happy birthday. Second, third. Kinagabihan ay naabutan namin silang nag-eensayo para sa presentasyon ng Pilipinas sa hukuman. Siguradong maraming press sa buong mundo ang kukuha ng video. Alam kong di madaling isiwalat ito sa buong mundo. Pinatotohanan niyo po ba, Lola, na ito po ay inyong salaysay? Opo. Yes, ma'am. Do you affirm the truthfulness of the contents of your affidavit? Pinatotohanan niyo po ba ang mga nilalaman ng salaysay na ito? Ang nilalaman po ba ng salaysay na ito ay totoo? Kinabukasan ay naabutan namin kumakain ng almusal ang mga lola. Kain na kayo po. Tapos na kami. Kumaan na kayo? Oo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Birthday ni Lola ngayon. Tamang-tama at birthday pala yun ni Lola Masing. Siya ngayon 73 taong gulang. Yan ba po niya? Oo, eto. Tumingin ka lang din. Ang mitang kaya sana. Diyos ko. Gandan. Ito naman ang kwento ni Lola Masing, tubong antike. Isa siya sa mga unang comfort women na lumantad sa publiko kasama ni Lola Rosa. Pahinga na po. Anong ginawa sa'yo sa Garrison? Kanakan? Kuhanan na ako lang yan. Agtunan na ako. Parihog lagi na ano na ako. Kang ori, pag-abot na kanakan yan. Ti ura, takit kalag-kalag. Bisi una kara, mga tiladin na ako kara. Mga matlag kara. Labayon ako nga talaga. Kung idatiklod ko nga talaga. Namalis ko mga talaga. Bakit tampaon na naman ako. Gapurlat na akin. Bagiingan ka nga ano na. Umiyak ka? Sumisigaw ka? Kundi nga purus-purus ko nga mabangon. Mabangon ako. Basta kakaya ka rin nga hindi ka rin kahulag mo. Nipit na ako. Hindi naman kayo dyan. Tawa naman dyan. Mahigit kumulang na 1 taon siyang ikinulong at ginahasa ng mga sundalong Hapon. Minsay gusto na niyang magpakamatay. Di nga lang niya alam kung paano. At di mawala-wala sa isipan niya na sa mismong harapan niya, pinatay ang kanyang ama. Anong naramdaman mo nung nakita mong pinatay ang tatay mo? Kita ko gid nga po nga ginhampas na yan sa gawang namin. Paghampas na nga talaga ko ni itumbas tatay. Pagtumba tatay, dayon ko lagan. Kagkupan. Yun ang ano niya ikupan. Sumaka sa kapitan na ruka kag sipaan na biya ko nugati. Sakit kilang sapatos sa bitana. Di kundi nga tumindag ko, pagtindag ko. Kaptan na ko sa bagkun, lalas na ko pedalom. Ti tatay ko tanan, yan ay gurayang. Ti ura ko kumaan ka to kung ano rin to. Pero, nga sunod ako nagtirik ko. Tirik ko sa tayo at ulo. Tirik ko takon puno karigirog to tanan ng ulo. Ba't hindi siya nag-asawa? Masarap na may asawa, di ba? Dahil sa pangyayari, di na siya kailanman nag-asawa. Sa ngayoy, sa Antique pa rin siya nakatira. Mag-isa at walang kasama. Ang kwento ni Lola Masing at ng iba pang mga Malaya lolas ay siyang isisiwalat ngayon sa tribunal. Dito sa Kudan, Kaikan, kasalukuyan dinidinig ang kaso laban sa gobyerno ng Hapon tungkol sa tinatawag na crimes against humanity. All rise. The tribunal is in session. Nauna ang bansang North and South Korea. Nagbigay sila ng testimonya sa pang-aabusong ginawa sa kanila.
우리 고향은 충청남도 예산이야. 아버지는 9살에 죽었습니다. Nakakapangilabot ang tono ng kanilang pananalita. Sinundan naman ito ng China. Sa sobrang tindi ng emosyon, siya ay biglang nahimatay. Agad naman siyang isinugod sa ospital. That's why I'm dead. Hold my head. My whole life from then onwards was shattered. Satu kali dia memperkosa saya. Jadi lainnya 2 kali. Jadi sudah 11. This is how I walk after they raped me. Pagkatapos ng China, sinundan ito ng Malaysia. After the Japanese go away, I afraid to make love with men. Netherlands. Women were really treated atrociously, beaten and tortured. Indonesia. At age 14, you were forced to have an abortion. Perhaps you can tell the court. At East Timor. What we are saying is the truth. That is the reason why we got here. The answer is yes. She had kept hiding her past for 49 years. Sa video testimonies at mga dokumentong inihain, kitang-kita ang kawalang-hiyaang ginawa ng mga sundalong Hapon. First of all, there were 10 men who raped me. Bagamat iba't iba ang lengguwahe, damang-dama ang emosyon sa tono ng kanilang pananalita. Halos mabiyak ang puso ng mga manonood na mga oras na yon. Hindi nila sukat akalain na nalagpasan ito lahat ng mga lola. Pada siapa saya harus mencari keadilan. Di Indonesia tidak ada. Where could she demand justice from? There's no place to go. How can you tell your grandchildren that you were a so-called comfort woman of the Japanese? Are the memories still fresh in your mind? You never forget. You never forget. You live with it all your life. You cannot shake it off. Ayon sa mapang ito, nagkalat sa Asia ang mga tinatawag na comfort stations. Kabilang ng Pilipinas, tinataya na mahigit sa 200,000 kababaihan sa buong mundo ang naging comfort women. Kabilang narito ang 800 Pilipina. Ang sexual slavery ay malinaw na organisado at laganap noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Nagulat nga ako na kahit pala mismo sa Japan ay may comfort stations. Halos lahat ng mga sektor ng Japan ay may representative dito. Pinutakti rin ng tribunal ng mga international press. Sa pangalawang araw ng paglilitis na ito, ihahanda na ng Philippine Prosecution Panel ang kaso laban sa gobyerno ng Hapon. Kinasuhan ng Pilipinas sina Emperor Hirohito, General Tomoyuki Yamashita, Terauchi Hisaichi, Masaharu Homa, Shigenori Kuroda at Yasuharu Iwanaka sa kasong panggagahasa at sexual military slavery na pawang crimes against humanity. Partikular ang Mapanikim mass rape at massacre kung saan humigit kumulang na 70 kababaihan ang sapilitang ginahasa ng mga sundalong Hapon sa Bahay na Pula sa Bulacan. At daan-daang kalalakihan ang walang awang pinagpapatay. Malakas ang ebidensyang hawak ng Pilipinas. May mga dokumentong sulat Hapon na isinalin sa Ingles na nagpapatunay sa kalupitang kanilang ginawa. May venereal disease check-up ng mga babae kung saan linggo-linggong tinitingnan ang kalusugan ng mga comfort women. May rules and regulations ng Soldier Club sa tuwing gagamit ng comfort station, kung saan piso
hanggang 2 piso at 50 sentimos ang bayad para sa gagamitin nilang babae. May hawak din silang dokumento kung saan nakasaad ang petsa, oras at plano ng pag-atake sa Mapanike noong Nobyembre 1944. Pugad daw kasi ito ng mga hukbalahap o hukbo ng bayan laban sa Hapon, kung kaya't di ito pinatawad. Now, we can proceed with Philippines. The government of Japan has the duty to make reparations. Natumba ako. Pagtumba ko, dahil natakot. He fell on top of me. I wanted to get up. Babangon ako daan. I struggled against him wanting to get up. We were all crying as we embraced each other. My father told us he thought we were already dead. Di maiwasang maiyak ang mga lola sa entablado. Muling nanariwa ang sakit at habdi ng kanilang naramdaman. The Mapanike events, never before documented and investigated, is distinct in its brutality and magnitude. I was embracing my father, but I didn't know that his head was severed from its body. Caridad Turla. Pagkatapos ng presentasyon, isa-isang nagpasalamat ang mga lola sa hukom at sa mga miyembro nito. Pinuri ng punong hukom ng tribunal ang Philippine Prosecution Panel sa maayos at malinis na paglalahad ng kaso laban sa Hapon. Maraming salamat po sa Thank you very much for all your help to us. That's good, yeah. Thank you. Ay, nako. Hindi ko rin naiwasang yakapin ang isa sa mga lola. Kay bigat ng pakiramdam. There were never military comfort to girls. Kung may presentasyon sa loob, sa labas na may demonstrasyon. Nagrally naman ng mga Hapon na kung tawagin ay mga miyembro ng right wing. Di raw sila naniniwala sa mga comfort women. We asked permission from her. No, but still, please don't. Kahit sa loob ng hukuman ay nagkaroon ng kaguluhan. Pinatalsik ang isang Japanese television crew nang bigla itong nanapok sa ulo ng isang babaeng manunulat na taga-Indonesia. It puts me in my head. I don't become shocked. Lalong bumigat ang kaso laban sa gobyernong Hapon nang humarap sa hukuman ang 2 dating sundalo ng Japanese Imperial Army. Inamin nilang may paglalapastangang naganap. Ayon sa kanila, isa itong kautusan mula sa kanilang pinuno. Kaparusahan ang naghihintay sa kanila sa oras na suwayin nila ito. They were made to feel like things, and some of them in tears had to tell us they were made to feel like animals. This cannot go unnoticed by the tribunal. No human being should ever be forced to feel that. All rise! Bago natapos ang araw na yon, di napigilang umakyat ng isang Korean comfort woman sa entablado upang magpasalamat sa hukuman. Nung araw ding yon, makakausap pala namin ang mismong sundalong Hapon na nag-utos na bombahin ang Mapanike. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagbigay ng panayam ang sundalong Hapon na nag-utos na bombahin ang Mapanike. Sulat kamay niya mismo ang nasa dokumento. Siya ngayoy 101 taong gulang.
これは知ってますよ。Alam niya po. これは僕自分自身が Siya po. 起案したんだから。 Kayo ang nag-order nito? Ne. Jibo nga. Okay. So, alam niya na may nangyari sa Mapanike? マパニケで。Mapanike. というのはね、その前にね、今のサンミゲルによってこの荒谷とからちょっかいかけるわけですよ。このね。Ayon kay Shigeo, November 23, 1944, sa ganap na ika-6 ng umaga, ay lulusubin nila ang Mapaniki. Dahil nga puga daw ito ng mga hukbalahap. Kasama din sa dokumento kung ilang batalyon, sasakyan at sundalo ang lulusob. Pero nakagigimbal ang general principles of the Philippine Operation Plan nila. We must take warning from the characteristics of the Philippine operations, which include operations and schemes by civilians, and enemy paratroops, which we have to consider. Caution must be taken against armed Filipino bands, and before the opportunity disappears, these must be subjugated and pacified. These united activities must be destroyed, forced out, or killed. Mapanike. Sa kautosang ito, daang-daang kalalakihan ang walang awang pinagpapatay. Lahat ng lalaking makita ay iniipon at pinaparusahan. Mga babae naman ang dinala sa bahay na pula. Noong panahon ng gera, Yang Fu ang tawag ng mga Hapon sa mga comfort women. Do you know about comfort stations for Japanese soldiers? 戦の方の忙しくてね、前の部隊がねはどうかしたんけど、僕らが行った時はね、もうこれどころじゃないんだ。Meron po ba mga kababaihan na nire-rape nung panahon ng gera? それは商売上でやってるから、どこからどの女の人を連れてきてるかはこっちは知らないわ。僕自分自身は。 Lubos na pinagsisisihan ni Shigeo ang kanyang mga ginawa nung panahon ng gera. Dahil sa digmaan, naputol ang kanyang kaliwang paa. Japan cannot hide and attempt to evade liability for violations of crimes against humanity. Sa huling araw ng hukuman, ibinabana ang paunang resulta ng kaso. As such, the tribunal finds that the individual victims of Japanese military sexual slavery have a right to claim compensation from the government of Japan. Today, the judges have found Emperor Hirohito guilty of crimes against humanity. And the judges have found that the state of Japan bears state responsibility for the crimes committed against the comfort women and other crimes of sexual violence. Samantalang protesta naman ang isinalubong sa labas ng hukuman ng mga miyembro ng right-wing movement. Go to the hell! Go to the hell! Walang kapantay na kasiyahan at tila nabunutan ng malaking tinik sa dibdib ang mga comfort women sa mga oras na yon. Sa pangyayaring ito, obligado ang gobyerno ng Hapon na humingi ng formal at maayos na kapatawaran sa kanila at magbayad ng danyos perwisyo sa lahat ng pinagsamantalahang kababaihan ng mga sundalong Hapon. Bukod pa rito, isasama sa libro ng kasaysayan ang pananamantalang ginawa ng Hapon sa comfort women ng Kalakhang Asya. Dahil meron tayong legal victory. Legal victory? Bakit Yes. legal victory? Kasi lahat yung basis na
ng prosecutors natin, saka other prosecutors, upheld by the judges. I think this will be a landmark in legal international law. I feel like, this is for me one of the greatest moments, not only for me but for all of us who work here. Masayang-masaya talaga ako. Damang-dama ko ang kasiyahan at luha ng tagumpay ng mga lola. Ngunit nagmatigas pa rin ang gobyernong Hapon. Wala man lang pahayag o reaksyon sa desisyong ipinataw ng hukuman. Pero malinaw na dapat nilang panagutan ang kanilang kasalanan. Sa pagbalik sa Pilipinas ng ating mga lola, ay dala-dala nila ang pansamantalang ligaya at ginhawa. Umaasa na makakamit na nila ang hustisya. Yes, Emperor Hirohito guilty. Makasaysayan ang mga tagpong ito na maisiwalat sa buong mundo ang kanilang mapapait na kwento. Sa Mayo pa ipapataw ng tribunal ang pinal na desisyon. Maaaring di na marinig ng lahat ng lola ang hatol. Sa digmaan, walang sino man ang nagwawagi. Lahat ay biktima. Matagal na panahon na ang hinintay nila upang makamit ang katarungan. Katarungang ipinagkait sa kanila ng bansang Hapon. Hanggang kailan pa sila maghihintay? Para sa Eyewitness, ako po si Checha Lazaro. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.